napanood mo na ang pelikulang Shutter Island na pinagbibidahan ni Leonardo DiCaprio na inirelease noong 2010, ay may pagkakahalintulad ito sa pagpatay ng isang ina sa kanyang mga anak sa krimen na ating tatalakayin ngayon. Naging laman ito ng front pages ng iba't ibang news articles noong 2001 at binansagan itong crime of the century ng buong Amerika. Si Andrea ay ipinanganak bilang Andrea Pia Kennedy noong July 2, 1964 sa Hallville, Texas. Siya ang bunso sa kanilang 5 magkakapatid. Ang kanyang ina ay German immigrant at ang kanyang ama naman ay isang Irish. Si Andrea ay lumaking masiyahing bata. Ngunit sa edad na 17 ay na-diagnose siya na may depresyon at bulimia. Ang bulimia ay isang karamdaman sa pagkain. Ang mga taong may bulimia ay labis na nag-aalala sa hugis at timbang ng kanilang katawan. Sila ay mahilig mag-fasting o kumakain ng marami sa maikling panahon tapos isinusuka nila ito. Malimit din banggitin ni Andrea sa kanyang mga kaibigan ang pagpapakamatay. Ngunit lahat ng ito ay hindi naging hadlang upang siya ay makilala bilang isang masipag na mag-aaral sa kanilang paaralan at siya ay mahusay sa akademika. Siya ay naging officer ng National Honor Society at naging captain din siya sa swimming team ng kanilang paaralan. Pagkatapos niya ng high school ay kumuha siya ng kursong nursing sa University of Houston ng 2 taon. At ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of Texas Health Science Center. Si Andrea ay nagtrabaho bilang isang nurse sa University of Texas MD Anderson Cancer Center mula 1986 hanggang 1994. Noong 1989 ay nakilala ni Andrea si Russell Yates na isang NASA engineer at sila ay nagpakasal noong 1993. Ang mag-asawa ay ninais na magkaroon ng maraming anak hanggat pinapahintulot ito sa kanila ng kalikasan. At para magkaroon ng magandang simula ang kanilang pamilya, bumili sila ng bahay na may 4 na silid sa Texas. At dito na din isinilang ni Andrea ang kanilang unang anak na pinangalanan nilang Noah. At dahil sa trabaho ni Russell ay kailangan nilang lumipat sa Florida kung saan nanirahan sila sa isang maliit na trailer at dito na din isinilang ni Andrea ang kanilang pangalawa at pangatlong anak na pinangalanan nilang John at Paul. Pagkatapos ay lumipat ulit sila pabalik sa Houston. Noong 1999 nang ipanganak ni Andrea ang kanilang pang-4 na anak na si Luke ay lumitaw ang kanyang depresyon. Ayon kay Russell ay isang araw na tagpuan niya si Andrea na nanginginig at nginunguya ang kanyang mga daliri. Nang sumunod na araw ay tinangka nitong magpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng mga tabletas kung kaya siya ay naospital at niresitahan siya ng mga antidepressants. Ngunit nang makalabas sa ospital ay nakiusap si Andrea kay Russell na hayaan na siyang mamatay habang tinututukan ng kutsilyo ang kanyang sarili. Pagkatapos ng 2 beses ng pagtangkang pagpapakamatay ni Andrea ay na-diagnose siya na may postpartum psychosis. Naospital ulit siya at naresitahan ng antipsychotic na mga gamot. Bumuti ang kanyang kalagayan at nakalabas siya ng ospital. At dahil sa nararanasan ni Andrea ay minabuti ni Russell na ilipat ng bahay ang kanyang buong pamilya para na rin sa kalusugan ni Andrea kasama ang kanilang 4 na anak. Mahigpit ding ipinagbili ng doktor ni Andrea na kung maaari ay wag na silang mag-anak dahil maaring ito ang nagtitrigger ng kanyang depresyon. Ngunit tila hindi narinig ng mag-asawa ang payo ng doktor. At noong November 30, 2000 ay nanganak uli si Andrea ng isang anak na babae at pinangalanan nila itong Mary. At noong June 20, 2001, habang si Rusty ay abala sa kanyang trabaho, si Andrea ay naiwang mag-isang nag-aalaga sa kanilang mga anak. At dito na niya isa-isang nilunod sa bathtub ang kanyang mga anak. At nang masigurado niyang patay na ang mga ito, inilagay niya ang mga bangkay nito sa kama. Pagkatapos ay tumawag siya sa 911 at inireport niya ang insidente. Nahatulan si Andrea ng capital murder. Ang district attorney na humawak sa kaso ay hiniling sa judge na parusahan siya ng kamatayan. Ngunit hindi sumang-ayon ang hukom na bigyan ng parusang kamatayan si Andrea. Sa halip,
Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at may posibilidad na makakuha siya ng parol pagkatapos ng 40 taon. Ang ibang tao ay naawa kay Andrea, ngunit marami ang kinamuhian siya. Ang kaso din niya ang nagpabago ng opinyon ng marami tungkol sa mental health. Ang panganib na kalakip ng postpartum depression, psychosis at schizophrenia. Ang kanyang paglilitis ay nakatuon sa kanyang kalusugan at kaisipan at siya ay nahatulan na not guilty by reason of insanity noong 2006.